Gusto magkakotse? I-manifest na yan. Siyempre, dapat yang pagsikapan. Magtrabaho at mag-ipon. Pero sa realidad ng hirap ng buhay ngayon, hindi birong magkaroon ng sariling sasakyan. Lalo na yung mga four-wheel drive na pangmalakasan ng arangkada. Kaya ang ilang handa na sa kakaibang road trip, sa isang espesyal na sasakyan muna umaangkas. Hindi na pag-iwan ng modelo o disenyo, yung tipong pagtitinginan ka kapag nagdadrive nito dahil sa pambihirang dating. Ito ang remote control na sasakyan. Isa ako dun sa mga bata na yung makakapagsabi na bibilihan sila ng tatay nila ng RC car o kahit anong battery-operated toy. Bubuksan nila, tapos kukunin lang yung motor at gagawin yon kung ano man maisip na lang gawin. Pero ang mga remote control na laro ang ginagawa ni Ian. Certified Tatak Pinoy. Ayun, napili ko yung mga old school na jeepneys, yung old school design kasi una, mula siguro mga mid-80s sumasakay na ako ng jeepney mag-isa. Kaya syempre, yun yung early experiences ko sa involving jeepney. Later na lang, imbes na bumili ako ng mga radio-controlled cars, pinili ko muna mga tools. Kasi alam ko, pag meron na ako ng mga tools na kailangan ko, doon ako makakagawa ng mga gusto ko na RC cars. Ang bawat munting piyesa ng sining na ito, gawa mismo ni Ian na dating isang fine art student. Sa pamamagitan ng scratch building o pagsisimula sa mga remote control na sasakyan, natagpuan daw niya ang tamang kombinasyon ng imahinasyon at makina. Yung hilig ko sa mechanism na i-apply ko both sa pag-build ng RC cars at saka sa paggawa ko ng sculptures, nagagamit yan. Ang bawat munting detalye ng sasakyan, mabusisi ang proseso. Isa sa pinagmamalaking obra ni Ian, ang remote control jeep na sakay ang mini version ng kanyang sarili na si Pepito. Ang pinaka-fuel ko sa paggawa niyan, palagay ko, yung longing ko na mag-connect sa ibang mga 90s and 80s na kids na tulad ko. Na kasi kung titingnan niyo si Pepito, ganyan ko na-imagine yung itsura ko nung bata pa ako. Na nakasando, tapos medyo dark skinned, palaging nasa lansangan, naglalaro. Ang mga laruang jeep na ito ni Ian, umaabot daw sa halagang 8,500 hanggang sa 11,000 pesos kung bibilhin. Dahil sa kakaibang kalidad ng mga gawa ni Ian, umabot na ang paghanga hanggang sa prestihiyosong Hot Wheels Convention. Kaya ang mga kolektor pila-pila sa kanyang waiting list. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga nahihilig sa remote control car, sa Cavite, nagtayo pa ng RC Crawl Park si Joseph Christian. Hindi naman daw maggastos ang panonood sa karera ng mga remote control na sasakyan. Originally, gusto ko lang magkaroon, sir, ng sariling laruan, personal na area kung saan ko malalaro yung bagong bili ko ng RC noong January. So, the moment na i-open ko siya, sineshare ko siya sa Facebook, na meron akong ideas, na binubuo ko siya. Isa sa mga madalas sumasabak sa karera ng RC car dito, ang 47 anyos na kolektor at RC hobbyist na si Francis. Ang bahay nga niya, mistulang museum na ng remote control cars. Ang bawat isa nito nagkakahalaga daw ng 13,000 to 16,000 pesos. Yung laruan namin noon, yung lata lang ng mantika. Lata ng mantika, tapos ang gulong tansan. So, hila-hilain mo lang yon. So, doon nagumpisa yung pagkahilig ko sa kotse-kotsihan. Ngayon, medyo nagsikap ka naman magtrabaho, medyo may konti kang pambili ng bisyo mo. Mababaw, malalim, matayog na pangarap. Gusto nating matupad. Quick trivia lang mga ka-wonder, alam niyo ba na mga munting sasakyang ito may humarurot na mahaba at makulay na kasaysayang mula pa sa Amerika at Japan. Bago tuluyang pumarada at nagkaroon ng mga kolektor dito sa Pilipinas, nagsimula ang maliliit na sasakyang ito noong dekada 60 bilang mamahaling laruan na kontrolado ng radio waves. Medyo matagal na po yung history ng RC, so siguro mga 80s. Alam ko nga mas maaga pa, pero alam mga kwento na binibigay sa akin is na from 80s
to 90s, may crowd na po talaga ng RC dito sa Pilipinas. Ngayong araw, si Pepito sakay ng jeep ni Ian, may ka-meet up sa Tarlac para sa isang kakaibang adventure. Ang gurong si Alvin bumili ng isang remote control car sa halagang 30,000 pesos. Tinawag niya itong Dash. Si Dash, hindi lang daw basta umaarangkada mag-isa sa kalsada. Kaya rin daw itong mautusan. LB by Longwood and Canada. Sina Pepito at Dash, magjo-joyride para mag-share ng kani-kanilang talent. Pag po kasi gumagawa ako ng content, talagang hindi po ako nakikita ng mga tao. I mean, minsan na 7 to 1 kilometer away po ako para talagang ma-feel nila na yung sasakyan lang po talaga ang bumibili. Ang destinasyon, isang coffee shop na para rin sa mahihilig sa RC cars. Si Alvin gumawa ng note ng kanyang utos kay Dash at Pepito. Unang nakita ko si Pepito, ang unang talagang na-appreciate ko sa kanya yung talagang pagka-Pinoy style niya, sariling atin ba. Kasi po, kung kukumpara kay Dash, medyo modern po kasi si Dash. Ang mga RC car na sina Dash at Pepito hindi lang success sa pang-aaliw sa kanilang mga amo. Maaasahan na rin sa ilang gawain. Help me please buy coffee latte. Good job, Dash at Pepito! Si Dash po kasi talagang ginawa siya, conceptualize ko siya para talaga bumili, Well, si Pepito po, mas ma-appreciate natin siya dun sa looks niya, na talagang Pinoy side compare sa kay Dash. Pero sa pag-control naman po, dahil parehong RC naman po kasi sila, same lang. Siguro po yung talagang purpose kung bakit natin sila ginawa, Si Pepito, ma-appreciate natin yung style niya, very Pinoy. Hindi lang malalaking sasakyan ang pwede maghatid sa atin sa rurok ng tagumpay. Sa bawat liko at pag-arangkada nito, may mga pangarap na natutupad.